Iniimbestigahan na ng Energy Regulatory Commission kung makatwira ng power rate hike ng ilang electric cooperative sa Luzon. Sa ilang lugar, umabot sa 6 na piso kada kilowatt-hour ang dagdag singil sa kuryente. May news to go si Julia Segovia. Kung ang mga customer ng Meralco nakahinga pansamantala sa pagpapahinto ng Korte Suprema sa dagdag singil sa generation charge nito noong isang buwan, sa ibang lugar na sineserbisyo ng mga electric cooperative, tuloy ang power rate hike. Sa Lipas City halimbawa, halos 2 piso kada kilowatt-hour ang dagdag singil sa generation charge noong Disyembre ng Batangas Electric Cooperative 2 o Batelec 2. Abay, malaking epekto yung pagtataas ng kuryente dahil imbis na ibibili mo na lang bigas yung tsaka paulam yung dapat doon pa mapapabigay. Kung pataasin man nila, hindi dapat bigla. Yung mga sistema nila hindi dapat nila ianugad sa taong pabigla-bigla. Gaya ng Meralco, dahil din daw sa maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility noong Nobyembre, ang rate hike ng Batelec 2. Napilitan daw kasi silang kumuha ng mas mahal na kuryente sa spot market. In effect po, dahil nga po sa ganitong pangyayari ay nagkaroon po tayo ng kakulangan ng supply ng kuryente. Kung ano po yung siningil sa atin ng ating pong binibilhan ng supply ng kuryente per kilowatt hour, yun din lamang po ang pwede namin sinilin sa ating mga consumers. Lalong malala ang dagdag singil ng ilang kooperatiba, gaya ng Camarines Sur Electric Cooperative 2 o Casureco 2 na umabot sa mahigit 6 na piso kada kilowatt-hour. Tanggap man ng Energy Regulatory Commission ang dahilan ng mga electric cooperative, sinisili pa rin nila kung naging makatwiran ang dagdag singil. Ang isasama lamang nila dyan ay yung talagang kanilang gastos nung nakaraang buwan at yung kanilang gastos mula sa WESM. Natuloy ang dagdag singil di gaya sa nakabinbing power rate hike ng Meralco dahil kumwestiyon dito sa korte. Wala rin do humiling sa ERC na gawing pautay-utay o installment ng rate hike. Julia Segovia, GMA News.